Baby! Rinig niyang tawag sa kanya ni Jace. Yep, sagot niya saka tinignan ng lalaki. At nangiti nang makita kung anong hawak-hawak nito. So cute! Let's buy this one. Masiglang sabi nito habang sinisipat ang baby dress na nasa kamay nito. Jace, super dami na nito. Sabay turo sa cart na hatak-hatak niya. Tapos isasabay mo pa yan? Wika niya dito. And so? Don't you worry, ako na magbabayad. Lukot ang ilong na wika nito sa kanya. Gags, hindi yon. Ang akin lang po, liliitan din niya ni baby, sayang lang 'di ba? And besides, sabi nila mabilis lang daw lumaki ang bata. Kaya mas mabuti daw kung bibili tayo ng other stuffs niya after 1 month ni baby. At least magagamit pa rin niya kahit lumalaki na siya. Paliwanag niya dito. Pwede naman natin bilhin ng mga to then buy one na lang pag lumaki na si baby. No, yung mga importanteng stuff na lang muna ha? Pangungumbinsi niya sa lalaki. Ganito kasi ito, walang problemang gumastos pagdating sa kanya. At mukhang alam na niyang mai-spoiled ang baby niya sa ninong nito. Kagaya na lang ng pangi-spoiled nila sa inaanak nilang si Brenna na anak ni Lou at ng Kuya Blaze niya. Fine, talo na po ako pero please, buy na natin to. Pangungulit nito sa kanya na ikinangiti niya. Para kasing bata kung mangulit eh. Okay po, only that one ha? Paniniguro niya dito na mabilis namang ikinatango ng lalaki. So may nakaligtaan ka pa ba? Tanong nito. Kasi after this we will gonna go to the toy section. Wala pa ako nabibiling pasalubong sa inaanak natin. Sabihin nun kuripot ang ninong. Nangingiti niyang kinuha ang kanyang listahan at isa-isang chinek ang mga bibilihin niya. Oh, the crib and the stroller, we almost forgot, Jace. Wika niya nang maalalang wala pa pala siyang nabiling crib and stroller. Kinuha naman ito ang cart na hawak niya at ito nang nagtulak habang ang isang kamay ay hawak ang kamay niya. Let's go to the stroller section then. Masayang wika nito na ikinangiti naman niya. Natutuwa siyang tiningala ang lalaking kasama niya ngayon. Napakaswerte ng babaeng mamahalin nito, though he already confessed to her that Jace loves her. But the fact that she still loves her baby's father, hindi niya kayang papasukin ng lalaki sa puso niya. Kahit alam niyang may espesyal na espasyo na siya para dito. Pero yun ay ang pagmamahal niya bilang kaibigan nito. Ayaw niyang maging unfair. At lalong ayaw na niyang saktan ito. Kaya from the very start pa lang sinabi na niya dito na hanggang kaibigan lang. Kung sana natuturuan agad ang puso, she said silently to her mind. Laway mo baby, tumutulo na. Nakangisi ng wika nito na ikinayuko niya. Alam ko namang gwapong-gwapo ka sa akin eh. Magsabi ka lang kasi, I'm all yours naman. He added. Yak, kapal mo uy. Sabay kurot niya sa tagiliran ng lalaki na ikinangiwi nito. Aw, sakit nun ah. Reklamo nito. Pero amin-amin na din kasi baby. Crush mo na ako no? Panunodyo nito. Wag kang piling no. Bahala ka nga dyan. Akmang mauuna na sana siyang maglakad nang bigla siyang mapahinto. At halos manlaki ang kanyang mga mata sabay ang pagragasa ng matinding kaba ng kanyang dibdib sa kanyang nakikita ngayon. What's the prob? Hindi na nito na ituloy ang itatanong sa kanya nang masundan ng mga mata nito ang kanyang tinitingnan. The fuck? Rinig niyang sabi ni Jace. At hindi pa siya nakakabuka ng kanyang bibig nang bigla siya nitong iikot at ilayo doon. Halos hindi na nga sila nakalayo nang biglang may tumawag sa pangalan ng kasama niya. Jace! Tila naman na estatwa siya nang marinig ang baritonong boses ng lalaking tumatawag kay Jace. At kahit hindi niya makita, at kahit nakapikit siya, alam niya at kilalang kilala niya ang nagmamay-ari noon. Her Gael. Napapitlag siya nang hawakan ni Jace ang nanlalamig niyang mga kamay. Go now, and don't ever look back. I'm gonna handle this, baby. Mahinang bulong nito sa kanya, na mabilis naman niyang sinunod. Mabilis ang kanyang mahakbang palayo sa kinatatayuan ni Jace. Hey Jace, what's up man? Rinig niyang wika nito sa kaibigan. At dahil sa sobrang kabang nararamdaman niya, halos hindi niya namalayan na masyado na palang mabilis ang paglalakad niya. At nakalabas na siya ng department store. Abot-abot ang kanyang pasasalamat nang makapasok siya ng comfort room. Sabay hawak sa tumatahip pa rin niyang dibdib. I'm sorry baby. Hindi kita gustong itago kay daddy mo. Pero ayaw ng mami na masira ang family ng dad mo. Someday you will understand me babe. And I will explain to you everything. Promise, someday. Malungkot na wika niya habang hinihimas ang kanyang bilugang tiyan. What are you doing here man? Takang tanong ni Gael habang titig na titig sa cart na hawak ni Jace at punong-puno ito ng laman na puro pang infants. May pang newborn baby pang mga damit and everything. Kanina pa niya natanaw ito kasama ang buntis na babae.
Hindi nga lang niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod. Kaya nung maglakad na ito palayo, tinawag niya agad. Dahil hindi siya maaari magkamali na yun ang kaibigan niya. Kaya nang lingunin siya nito, tinakbo niya agad ang kinaroroonan ng kaibigan. Too late na nga lang at hindi na niya naabutan ang kasama nito na mukhang lumabas na ng department store. Sinamahan ko lang soon-to-be wife ko mamili ng mga damit ng baby namin. Nakangiting sabi nito. Wow, is that for real? Hindi makapaniwala na tanong niya. Ba't hindi man lang namin nabalitaan na mag-aasawa ka na pala at magkaka-baby pa? Sorry Gael, hindi pa ako maka-inform gawa ng hindi pa nasiset ang date ng kasal namin. Mas gusto kasi ng fiancé ko na mag-anak muna bago kami ikasal. You know naman, girl thing, they wanted to be sexy on their big day. Paliwanag naman ito na ikinatango niya. Tumango naman siya sa sinabi nito sa ngumiti. That girl? Is she the one? Tanong pa niya dito na ikinatango naman nito. Yeah. And she's 7 months pregnant. Sorry, hindi ko na naipakilala sa'yo. She's in a hurry kasi. Cause she need to go to the CR. You know, nabuntis, madalas umihi. How about you? What you doing here? Balik tanong nito sa kanya. We were just accompanying Teron. Nautusan ng misis na mamili ng baby stuffs while we are here in Thailand. Sagot naman niya dito. Oh, there they are. Sabay turo niya sa tatlo na busy sa pamimili ng mga damit pambata. Bakit nandito kayo sa Thailand? Vacation? Tanong ulit ng kaibigan. Nope, may hinahanap kasi kami. And our man says she's here. Sagot niya dito. Who? Tanong ulit nito sa kanya. Just nobody, Jace. Sagot niya na ikinatango nito. I see. Sana makita mo na din kung anong hinahanap mo. I mean, sino? So paano Gael? Have to go. Baka mainip ang fiancé ko. She told me kasi that she's going to wait me there outside na lang. I'm going to pay for this pa. Magpapaalam sa kanya ng kaibigan. Can I pay for that? Tanong niya. Ha? No way man. Mariing tanggi nito. It's okay, Jace. Wika niya sabay tapik sa braso ng kaibigan. Alam ko naman na isa ako sa magiging ninong niyan, di ba? Nakangisi niyang tanong sa kaibigan. Of course naman. Ikaw pa ba? Alangan ng ngiting sabi nito na ikinakunot niya ng noo. Pero hindi na lang niya iyon pinansin pa. Yun, wait. Wika niya sa kanilibot ang mga mata sa loob ng department store at tinawag ang isang sales staff na naroon na mabilis namang lumapit sa kanila. Hello, sir? Sabi nito na ginantihan naman niya ng ngiti at pagtungo ng ulo. Here's my card. I'm going to pay all of this stuff inside the card. Sabi niya sabay abot ng black card sa babae. At magalang naman na nagpaalam ito sa kanila dala-dala ang card na hawak kanina ni Jace. Thanks, Gael. He thankfully said. No, just take it as my advance gift to my future inaanak. Nakangiti niyang sabi. Hey, don't forget to invite me. I mean us, sa binyag. Biro niya dito. Of course, kayo pa ba? Maya-maya pa dumating na lahat ng mga pinamili nila at lahat nakalagay na sa mga paper bag. Thank you, sir. Nakangiting pasasalamat nito sa kanila bago inabot ang mga pinamili kay Jace at ang black card sa kanya. Paano Gael? Have to go. Baka matalakan na naman ako nun pag mag-antay yun ng matagal. Kumakamot sa kilay na sabi nito. Go now and give my regards to her. I will. Thanks again, Gael. Ingat kayo pare. If I still have spare time and you guys still here, labas na lang tayo. Sabi nito. Sure man. Ingat. Ingat kayo. Paalam niya dito. Yep. Thanks again. Wika nito saka sumaludo pa sa kanya na sinaluduhan niya din. Saka ito naglalakad na palayo. Ihahakbang na sana niya ang kanyang paa para puntahan ng mga kurimaw nang biglang maagaw ang atensyon niya ng babaeng naglalakad sa labas ng department store. At kahit malayo siya, alam niya at kilala niya ang mukhang yun. Ani? Tanging nasambit niya. Ani! Hindi makapaniwala na sambit ni Gael at mabilis ang kanyang mga paang tumakbo palabas ng department store. Hey Gael! Rinig niyang tawag naman sa kanya ng mga kaibigan pero binaliwala niya lang ang mga yon. Mas importante sa kanya ngayon ang maabutan ng babaeng pinakamamahal niya. No, wait! Love! Sigaw niya ng malakas nang makitang pumasok ang dalaga sa elevator. Pero tila hindi naman ito siya narinig. Kaya mas binilisan pa niya ang takbo nang makitang pasara na ang elevator na sinasakyan nito. Shit! Pero halos manlumo siya nang hindi na niya ito naabutan pa. Saktong pagdating niya ang tuluyang pagsara naman nito. Shit! Mura ulit niya. Hey Gael! Humahangos na tawag sa kanya ni Hans. What happened? Tanong naman ni Blaze. I saw her.
I saw Annie, bud. She's here. Hindi pa rin makapaniwalang sabi niya sa mga kurimaw. You sure about that? Tanong naman ni Teron. I am. Fuck. Sapo ang noong sabi niya sa mga ito. Help me find her, buds. Pakiusap niya sa mga ito. Okay, let's go. Mabilis na wika ni Hans. Where we going? Takang tanong ni Teron. Jesus, man. Di sa controller room. Rinig niya ang sagot ni Hans. Humihina ka na ata ngayong Koreano. Pangaasar nito sa kanya na ikinailing niya. Oo nga no, ba't di niya naisip yun? Kausap niya sa sarili habang naglalakad sila papuntang controller room. Pagdating niya doon ay may kinausap lang muna si Hans bago sila pinatuloy sa loob. Si Gael na mismo ang umupo sa tapat ng monitor at nangalikot doon. Ilang tipa pa ng keyboard at lumabas na ang figura ng babaeng hinahanap niya. Ann. Halos walang kumawalang boses sa bibig niya nang sambitin niya ang pangalan ni Annie. Holy cow, man. Rinig niyang wika ni Teron habang titig na titig sa isang monitor na nakatapat din dito. Kaya lahat sila sinundan din yun ng tingin. At gano'n na lang ang pagdilim ng kanyang mukha nang makita kung sino ang kasama ng dalaga. At akay-akay pa ito ng lalaki. Jace? Tiimbagang niyang sambit sa pangalan nito. How? I mean, bakit sila magkasama? Tanong ni Blaze. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig nang biglang ipinost ni Hans ang video at isum iyon. Ganun na lang ang pagkuyom ng kanyang mga kamao at tila panlalamig niya nang makita ang kabuuan ng dalaga. She's pregnant? Nauutal niyang sabi. I bet she is. He heard Blaze answer him. Nakikita mo naman, di ba? Dagdag pa nitong sabi. Darn, she's a pregnant bud. Ulit niyang sabi tila hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Yeah, we saw it. And si Jace ang ama? Taas kilay na tanong ni Hans. Of course not. He firmly said. That baby is mine. He added. Alam niya at malakas ang pakiramdam niyang kanya yon. How can you be so sure? Paninigurong tanong naman ni Teron. Dahil may nangyari sa amin, I am her first. He proudly said. And I remembered what Jace told me a while ago. That her fiancé is 7 months pregnant. Wika niya. And then, Blaze asked him again. Nung bago ko umalis may nangyari sa amin. At halos 1 month akong hindi nagpakita sa kanya. Hanggang sa maghiwalay kami. At tuluyan ko na siyang hindi nakita. 1 month plus the 6 months na wala siya. So it's already 7 months, bud. Paliwanag niya sa mga kaibigan. Sabay hilamos ng kanyang palad sa mukha sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman. Shit. Magiging ama na siya. Then what are you waiting for? Bawiin mo nang mag-ina mo. Mariing wika sa kanya ni Tero na nakapagpabalik sa kanyang sarili dahil hindi niya pala namalayan na nakatulala na siya. I will. Swear, I will. Sagot niyang sabi sa kaibigan. Need your help to locate Jace's place, buds. Para mas madali kong matuntun ang mag-ina ko. Leave it to us, gal. Kami nang bahala dyan. Nakangiting sabi ni Hans. While we are locating Jace's whereabouts, I think you should start to locate your ghost wife, gal. Para mas madali na lang ang pagkuha at pagbalik mo sa mag-ina mo. Tinig naman yun ni Blaze na ikinatango niya. Can you please watch my Annie and my baby while I'm away? Nangunot naman ang mga noon ng tatlong kaibigan niya. What do you mean? Why? Where are you going? Sunod-sunod na tanong ng tatlong kurimaw. Need to fly back to Korea. Kung hindi ko makausap ng maayos ang lolo, then ang lolo ng Ires ang kakausapin ko. Sagot niya sa mga ito. Dapat nga noon pa niya ginawa ito. Lintik kasing utak niya at ngayon lang gumana. Guess that we are gonna extend our days here. Nangingiting sabi ni Teron. Kinda. Sagot niya. It's okay, bud. Sagot naman lahat ni Gael eh. Kaya ox lang. Sabat naman ni Blaze na ikinatawa nila. Gago. Matapos sa mga natuklasan niya, hindi na siya nagsayang pa ng oras kaya nagpahatid na agad siya sa Korea para makausap ang lolo ng Ires. At heto siya ngayon, andito sa loob ng mansyon ng mga Ying habang inaantay ang papasukin siya sa loob. He waited for almost 30 minutes para lang makausap ang matandang Don. Napatayo siya bigla nang biglang bumukas ang malaking pintuan at iluwa doon ng isang babaeng tila manika ang muka at nakangiti sa kanyang tumango. You can get inside now, sir. Magalang na sabi ng babae sa kanya na kung sisipatin ang itsura nito alam niyang sekretary ito ng matandang Don. Gamsamnida. Pasasalamat naman niyang sabi bago sumunod sa babaeng iginigiya siya papasok sa loob. Yuyuko na sana agad siya para magbigay galang nang makapasok sila. Ngunit naagaw ang atensyon niya ng matandang lalaking nasa loob din ng kwarto.
at mariing nakatutok ang tingin sa kanya. Gran? Takang tanong niya sa matanda na tinaasan lang siya nito ng isang kilay. None other than. Baritonong boses na sagot nito. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumikhim ang kaharap ng kanyang lolo. At kahit hindi niya tanungin, alam niyang ang matandang Don yon. Kaya umayos siya ng tayo at yumuko ng bahagya para magbigay galang sa matandang Don. Good day, sir. Bati niya dito na sinagot naman siya nito ng bahagyang pagtango. Now tell me, why are you here? Tanong nito habang binibigyan siya ng tila ng aarok na mga titig ng Don sa mga oras na yon. Tiningnan muna niya ang kanyang lolo bago ibinalik ang tingin sa matandang Don. I just wanna see and talk to your granddaughter, sir. Mabilis niyang sagot sa matanda na ikinataas nito ng kilay. Naninikip ang dibdib ni Gael habang nagmamaneho patungong airport. Till now, hindi pa rin sa kanya nag-sink in lahat ng revelation na nangyari kanina sa mansyon ng matandang Don. Flashback. You wanna see and talk to my granddaughter? Why? Tanong nito habang blanco ang mukhang nakatitig sa kanya. Sir, please. Pakiusap niya. Gran knows and God knows that I don't love your granddaughter. Stop it, Gael! Rinig niyang sigaw ng kanyang lolo at alam niyang galit yon dahil ibinagsak sa sahigang hawak nitong tungkod. But he doesn't care anymore. Andito na siya at hindi na pwedeng umatras. He needs to do the right thing kahit pamasaktan niya ang kanyang lolo. He loves his gran so much, but he loves Annie too, and his baby, and he will not let the child born in this world with an incomplete family. Gael closed his fists and tightened his jaw before he uttered the words. No, Gran. Let's end this. This fucking manipulation of yours. Mariin niyang sabi sa kanyang lolo. Bago niya binalingan ng matandang Don na matiim din na nakikinig sa kanya. This is enough, and I had enough. I want to nullify that marriage, sir. I don't even know the heiress. I don't even see her, and then one day I'll just find out that I already married to her? That is bullshit. Watch your mouth, Gael. Warning ng lolo niya pero hindi niya yun pinansin. I left the one I love and let her and myself suffer because of this shit. But not this time. Now that I know that she's pregnant and that baby is mine, I will do my very best to nullify my marriage to the heiress. Kuyumang kamao niyang sabi sa dalawang matandang Don na naroroon. How can you be so sure that baby is yours, Mr. Shin? Tanong nito sa kanya. I am 100% sure, sir, he firmly said. So please, sir, help me to find your heiress, to settle this matter as soon as possible. I cannot let my child see growing in this world without a father, knowing that I'm just here. But because of that marriage that I'm against with, I cannot give my child a happy and complete family, he sadly said. At bahagya siyang yumuko dahil ayaw niyang makita ng dalawang Don ang namumuong luha sa kanyang mga mata. So you really love that lady, ha? Wika nito na ikinaangat niya ng tingin. At kitang-kita niya ang pag-angat ng isang gilid ng labi nito. I do love her, sir. Very much. And the thought that she's suffering because of me kills me. She is my life and my everything, he said emphatically. Kita naman niyang kakaibang tinginan ng dalawang Don. At pagtango ng lolo niya. Alright. Rinig niyang sambit nito. You passed, young man. I guess it's time for you to know the truth. Wika nito that makes his brow frown. Wait, what do you mean I passed? What is the truth? Naguguluhan niyang tanong sa mga ito habang pinaglipat-lipat ang nagtatanong na tingin sa dalawang Don. Is this a game? A challenge or what? He asked. Tumayo ito at naglakad papunta sa kanya habang may hawak na envelope sa kamay and handed to him. You said that you didn't even know my heiress, right, son? Now time for you to know who is the Ying heiress. Nakangiting sabi nito, tinapik pa ang kanyang braso sa kasya tinalikuran. If I were you, I would hurry to go back there to Thailand. They are waiting for you, son, he added, and walked away outside the room. Kita naman niya ang pagtayo ng lolo niya at lumapit din sa kanya. I'm sorry, son, if Gran did those things. We just want to make sure that you really love that girl. Not just because of last. Now be happy. Saka mo na lang kami tanungin kung bakit at paano. Nakangiti ding wika nito. Saka siya niyakap at mabilis ding kumawala sa kanya at naglalakad na palabas ng room. Naiwan naman siya sa loob na puno ng katanungan sa isip at naguguluhan. Pinakatitigan muna niya ang envelope na hawak.
bago niya dahan-dahang binuksan. At halos malukot niyang hawak-hawak na larawan ng mapagsino yun. Shit! He cursed. He couldn't believe that all of this past fucking months, iisang tao lang palang hinahanap niya. The heiress at ang babaeng pinakamamahal niya ay iisa. Annie Rivera is the heiress and she's Annie May Ying. Darn! Mura niya habang ang higpit ng hawak niya sa kanyang manibela. Magkahalong saya at pagsisisi ang nararamdaman niya ngayon. At hindi niya lubos akalain na magagawa sa kanya ng lolo niya yon. All this time pala alam nito ang lahat. Alam nito na iisa lang si Annie at ang Ying heiress. Gael shook his head because of what he think. Kung sana noon pang nakaramdam siya ng pagdududa sa pagkatao ni Annie ay pinaimbestigahan na niya. Di sana masaya silang magkasama ngayon, kasama ng kanilang magiging anak. I'm sorry, love. I'm sorry, baby. Babawi ang daddy, swear. Babawi ako at babawiin ko kayong dalawa. Mariin niyang sabi. Samantalang busy naman si Annie sa pag-aayos ng kanilang mga pinamili ni Jace nang biglang mag-ring ang kanyang phone, kaya mabilis niya yung dinampot na nasa bedside table lang naman. Pagtingin niya sa screen napangiti siya nang makitang si Tony ang tumatawag, kaya mabilis niyang sinagot yon. Cory! Tiling sigaw nito. Makatili ha? Napatawag. Himala hindi busy kay Papa Ki. Biro niyang tanong sa kaibigan. Wow ha? Sagot naman nito na nirolyohan pa siya ng mga mata nito. Busy lang po madam sa business natin dito kaya hindi ako makatawag everyday. Kita mo Hagardo Versosa ang ating. Nakangusong wika nito. Ngumiti naman siya sa kaibigan at umaktong sinisipat-sipat ang mukha ng kaibigan. Wala naman nagbago ha. Nakangisi niyang sabi dito. Singhal ng kaibigan niya na ikinatawa naman niya. Anyway bruha, tumawag lang ako kasi ask ko lang if natanggap mo na yung package na pinadala namin dyan ni Ki. Ha? Nagpa-package kayo? Yep. Ang alam ko na dating nun dyan para sa inyo yun ni baby. Excited na kami. Baka by next month pupunta kami dyan. Masayang wika nito na tila naman siya na excite sa sinabi ng kaibigan. Sa totoo lang miss na din niya ang bruha. Nagkakasya na lang sila mag-usap sa messenger eh. Pero iba pa rin na magkasama at kwentuhan mo ang kaibigan sa personal. Thanks sa inyo, Nikki. Can't wait to see you both. Drama. Hala sige na, dami ko pang gawa. Bye, Cory. Love you. Paalam na sa kanya sa pinatay ang tawag. Ibababa na sana niya ang phone sa bedside table nang biglang may mag-doorbell. Sa pag-aakala niyang baka yung package na yon kaya mabilis siyang humakbang patungong pintuan at pinuksan yon. At gano'n na lang ang pagtataka nang makitang si Jace palang nasa labas ang nag-doorbell. Jace? What are you doing here? Kala ko may schedule ka pa sa ospital. Takang tanong niya sa kaibigan. Come with me, baby. This is urgent and I badly need your help. Pakiusap nito sa kanya. Ha? Why? Takang tanong niya dito. Can I explain it inside the car, baby? Wika nito. At mas baka sa buka nito ang tila pagmamadali na hindi niya maintindihan. Okay, I'll just gonna get my bag. Sabi niya dito sa mabilis na tumalikod at basta na lang kinuha ang bag niya at isinilid ang kanyang phone doon. Let's go. Iyaya niya dito na tiningnan naman siya. Saka siya nagpatiunang naglakad palabas ng unit niya. Ni hindi niya namalayan ang pagsilay ng mala-evil na ngiti sa mukha ng lalaki. Third person POV. Pinakatitigan ni Jace ang babaeng mahimbing na natutulog. Sino mag-aakala na mamahalin niya ito ng sobra-sobra? To the point na kaya niyang tiisin lahat ng sakit makasama niya lang ito.